Si Borgsen at Morena ay parehong nasa mapanganib na kalagayan ngayon. Si Morena bilang boss ng Hailey family at si Borgsen bilang disiplinadong sundalo at matalik na kaibigan ni Prinsipe Cherednich. Pareho silang may strategic na pag-iisip at gumagamit ng manipulasyon at taktika upang malampasan ang kanilang mga pagsubok na kinakaharap ngayon. Si Morena ay gumagamit ng mind game tulad ng isang risky na game of negotiation upang ma-recruit si Borgsen. Ngayon na nga ba matatapos ang larong sisimulan nila Morena at Borgsen? At sino nga ba ang magiging kapalit ni Borgsen kung hindi ito magiging kakampi ng Hailey? Sama-sama nating alamin yan. Pero bago tayo magsimula, intro muna! Ang chapter na ito ay pinamagatang Negotiation Part 2. Sa pagpapatuloy ng Game of Negotiation, pinapili na ni Morena si Borgsen ng unang card galing sa nakabukas na baraha ng parent. Ang pinili nga ni Borgsen ay ang Purpose card at dito na nga nagsisimula ang Game of Negotiation sa pagitan ni Borgsen at ni Morena. Sorpresa si Morena sa unang baraha na pinili ni Borgsen at tinanong nito kung bakit nga ba ito ang napili niya. Medyo nagtaka si Borgsen ng mga sandaling ito at banggit pa ni Borgsen, Pwede ba casual na usapan? Kung ganun, magkukwento rin ako ng iba't ibang bagay. Pero wala namang parusa yun, di ba? Masayang sumang-ayon naman dito si Morena at gamitin daw nila ang pag-uusap na ito upang magkakilala ang isa't isa ng mas mabuti. Dito nga ay nanlaki ang mata ni Morena dahil biglang lumingon si Borgsen kay Gelato. Sabay tanong ng, "Hey, may iba pa bang miyembro? Mga 50 katao ba lahat?" Natawa at napasabi si Morena ng nice try kay Borgsen pero hindi daw magsasalita ang kanyang mga tauhan. Para sa kaalaman daw ni Borgsen, meron pa silang ibang miyembro. Pero biniti ni Morena ang sagot. Sabay sabing wala nang tanong si Borgsen at kung gusto nitong magtanong ay gumamit muli ito ng card. Kaya nga pinili ko ang Purpose card upang gamitin ito bilang batayan sa aking mga desisyon. Sige, kung ganun, hindi ko rin sasagutin ang mga tanong mo. May paninindigan naman na sagot dito ni Borgsen. Sagot naman ni Morena ay, medyo nakakalungkot naman. Sige, pag sinugot mo ang isa sa mga tanong ko, pwede ka ding magtanong sa akin ng isang beses. Nagpasalamat naman dito si Borgsen at sa isip-isip niya pa, mas mababa sa 50 ang bilang ng mga kakampi nila. Nag-react agad siya nang walang pag-alinlangan sa kanyang ekspresyon. Kaya't hindi ganun kalapit ang bilang. Siguro mga nasa kalahati nito. Ang purpose ko ay ang pagwasak ng kaharian ng Kakin. Kapag nakuha ko na iyon, plano kong isunod ang pagwasak ng sangkatauhan. Para doon, kailangan ko ang iyong kapangyarihan. Makikita nating nakangiti si Morena. Ngunit sa puntong ito, nagtataka na pala si Borgsen sa sinabi ni Morena. Hindi daw kasi nito na ipaliwanag ng maayos ang kanyang purpose. Dagdag pa ni Borgsen na kung 100% ang ibig sabihin ng buong pagkakaintindi niya sa sinabi ni Morena, sa ngayon daw ay nasa 3% pa lang sila. Sagot naman ni Morena dito ay naiintindihan niya daw at mukhang seryoso na nga si Borgsen. Kaya nag-offer si Morena na kung pwede daw ba simulan niya ito sa kanyang background at biglang nagtanong ng, "Familiar ka ba sa second track Baker?" Sumagot naman si Borgsen sa tanong ni Morena, "Oo, tinutukoy mo ba ang mga maharlikang walang karapatang magmana ng trono tulad mo?" Sa susunod na sasabihin nga ni Morena ay maaaring ikagulat ng lahat. Ito nga ay, "Ang totoong Morena Prudo ay talagang ganoon. Pero hindi naman ako isang maharlika. Ang tunay na Morena Prudo ay nasa libingan ko na." Medyo nagtaka nga dito si Borgsen at napatanong ng, "Edi, sino ka talaga?" At si Morena nga ay nagbigay lang ng dalawang salita, Carnival at Blasphemy. Sabay tinanong si Borgsen kung nakatulong daw ba ang mga sinabi niya para maintindihan ito ni Borgsen. Dahil sa sinabi ni Morena, naisipan ni Borgsen na isa si Morena sa grupo ng Festival or Pan. Paliwanag pa ni Morena na ang Carnival ay ang Kakin Royal Festival na ginaganap makalipas ang ilang taon. Ito ay idinaraos sa isang napiling random na nayon. Ang maharlikang grupo ay bumibisita ng palihim upang magdaos ng isang salo-salo at agad na hinahati ang lahat ng mga taga-nayon sa dalawang grupo, ang mga entertainer at ang mga others. At
ang blasphemy naman ay isang batas na anumang kilos na walang paggalang sa royal family ay mahigpit na ipinagbabawal. At ang sino mang lumabag dito ay mahaharap sa parusang kamatayan. Bago ang makabagong panahon, kahit diretsong pagsasalita mula sa mabababang opisyal o karaniwang mamamayan na tumitingin ng diretso sa maharlikang pamilya ay may parusang kamatayan. At mahigpit ding pinagbabawal ang mga aksyon tulad ng paggamit ng contraceptives, abortion at genetic testing na may kaugnay sa maharlikang pamilya, at ito ay itunuturing pa rin na akto ng rebelyon at kawalang galang sa maharlikang lahi na nagreresulta sa agarang pagbibitay. Ang aking ina na naglingkod sa maharlikang grupo sa loob ng ilang araw na walang pahinga o tulog ay namatay noong ako ay 2 taong gulang pa lamang, at hindi niya kailanman nalaman na siya ay nagdadalang tao sa akin o na ipanganak na ako. Dagdag pa ni Morena na ang mga katulad nilang festival orphans ay agad nilalagyan ng 2 guhit na sugat ang kanilang mga muka pagkasilang pa lang nila. At pagkatapos ay idinadala na sila sa isang pasilidad. Ang lugar na iyon ay taguan ng isang organisasyon ng human trafficking na pinamamahalaan at inoorganisa ng Hailey Group. Konektado rin ito sa underground hospital na siyang nag-aasikaso sa kanilang mga nanay. Doon, sila ay scientifically kinakategorize bilang second track faker at meat, at si Morena ay inilagay sa meat category. At sa puntong ang ito, mukhang maiintindihan na natin ang naisabihin ng salitang meat na si Morena nga ay naging taga-aliw ng ilan sa parte ng maharlikang grupo, at sa loob ng halos 20 taon ay nilapastangan ang kanyang pagiging babae dahil sa kanyang pagiging meat, at siya ay dumaan sa iba't ibang paghihirap. Kamakailan lang masaya niyang nakamit ang pagiging leader ng Hailey Group. Natahimik si Borgsen dahil sa mga revelasyon na sinabi ni Morena. Paliwanag pa ni Morena na habang ginagampanan niya ang kanyang papel bilang meat, napansin niya ang isang natatanging talento na meron sa kanyang sarili, at unti-unti niya itong pinalakas. Ang talento na iyon nakalaunan ay naging nenability, at ito ang nagsilbing tagatulak sa kanya upang planuhin ang pagwasak sa Kakin. Mga ka-hunter, naisip ko lang, ito siguro ang dahilan kaya nakakapagbigay si Morena ng iba't ibang kakayahan gamit lamang ang paghalik sa kanyang mga tauhan, dahil nadiskubre niya ang kanyang ability noong siya ay nasa meat category pa lamang. At ipinaliwanag na nga dito ni Morena ang carnival. Ito nga daw ay isang festival na ginaganap ng hindi regular. Ang mga orphans nga daw ay kinakategorya batay sa huling 2 numero ng taon nila sa Kakin. At si Morena ay kabilang sa klase ng 98 at tinabot siya ng 20 taon bago maging leader ng Hailey Group. At sa panahong iyon, itong bagong batch ang dumating sa Festival Orphans. Upang makamit ang kanyang layunin, kailangan niya ng mga kakampi. Bawat isa sa kanila ay may natatanging kakayahan. Sa kanilang lahat, ang may pinakamahalagang papel ay si Borgsen. Kaya niya ito nire-recruit sa Hailey family. Tanong ni Borgsen, bakit ako? Ngunit ang sagot lamang ni Morena ay hindi ito masasagot ng purpose card na napili ni Borgsen kanina. Makikita natin sa panel na ito na kinuha na ni Orarge ang mga baraha sa harapan ni Borgsen upang ito ay balasahin, at muli niya itong itinaob sa lamesa dahil turn na nga ng parents na si Morena. At dito nga makikita natin na pumili na ng baraha si Morena, at ni-request na nga ni Morena na buklatin ni Borgsen ang baraha na napili niya. Dahan-dahan nga itong binuklat ni Borgsen at lumitaw na ito nga ay ang Joker card. Sa isip-isip ni Borgsen, ang Joker card, parehong yes at no ay walang saysay para sa akin. Nangangahulugan lang na ito ay isang card na halos walang epekto. Kaya ayon kay Morena, ito ay ilagay na ni Borgsen sa graveyard, at pinakiusapan na nitong pumili na si Borgsen ng pangalawang card sa deck ni Morena. At ang napili nga nito ay ang power card. Natigilan na nga dito si Morena at parang may halong kilig na nagaganap dito. At natutuwa nga daw ang dalagang ito na nais magtanong ni Borgsen ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya, kaya gagawin niya daw ang best niya para maipaliwanag ito ng malinaw. Ang cute ni Morena dito mga ka-hunter, ano? Mukhang hindi makabasag pinggan pero kayang bumasag ng bungo, pwede pa. Joke lang.
Sa pagpapatuloy ng istorya, nagtanong na nga si Morena kung alam daw ba ni Borgsen kung ano ang Nen abilities. May narinig na nga daw ito tungkol sa Nen ngunit konti lang at hindi niya alam kung accurate o tama ba yung mga narinig niyang impormasyon tungkol sa Nen, sabi ni Borgsen. Pagpapaliwanag nga ni Morena na ang Nen abilities ay ang mga kapangyarihang kahalintulad ng psychic abilities. At narinig nga din daw ni Morena na ginagamit ito sa Succession War. At habang ang Nen abilities ay kahawig ng psychic powers, maaaring matutunan ito ng sino man sa tamang pagsasanay. Mayroon ding mga kakayahang kayang gisingin ng Nen sa mga taong hindi pa nakakaalam na meron sila nito. Kasama nga daw iyon sa kakayahan ni Morena, kaya hindi na kailangan dumaan ni Borgsen sa mahaba at espesyal na training. Kaya mo bang sabihin sa akin ng mas malinaw kung ano yung kakayahan? Paliwanag nga ni Morena na kung ilalarawan ng simple, ang kanyang kakayahan ay magbibigay ng kapangyarihan sa mga taong may kapareho niyang layunin at papalawaki ng samahan na iyon. Pwede din nating sabihin na siya ang magulang at ang mga anak ay ang kanyang mga tauhan o kakampi at ito nga ay limitado lang sa 22 katao. Kapag ang mga anak ay nakaipon ng tamang dami ng points na pwede nating ihalin tulad sa mga level up games, kapag ikaw ay nakapatay ng mobs or creeps ay may ibibigay sa iyong EXP na magiging dahilan upang ikaw ay makapagpa-level up at maaari din silang maging mga magulang at lumikha ng kanilang sariling mga anak. Ito ang kanyang kakayahan. Pabirong sabi pa nga ni Morena na parang nga daw itong pyramid scheme. Dagdag niya pa na pinapakinggan niya nga daw ang layunin ng bawat anak patay sa kanilang mga katangian. Tinutulungan at sinusuportahan niya ang mga ability awakening ng kanyang mga anak. Sa isip-isip pa nga ni Borgsen, purpose, stability. Ano man sa dalawa ang piliin mong unahin, base sa pagpapaliwanag ni Morena, parang gugustuhin mong malaman ang isa pa. Kung ang una kong piliin ay ability, wala kang ipapaliwanag maliban dito. Hindi naman talaga ako ganoon ka-interesado sa duty, responsibility o national defense. Pero nakakabahala kung mawawala ang kakin kapag ang mga araw-araw na buhay na itakala nating magpapatuloy at ang maliwanag na kinabukasang inaasahan natin ay biglang gumuho dahil sa mataas na ambisyon ng iba, ay nakakabahala, isang malaking abala. Tanong pa nga ni Borgsen, ang bawat isa sa kanila, hindi ba't ang layunin ay pabagsakin ng mafia? Kwento pa ni Borgsen na noong siya ay nasa tamang edad na para maunawaan ng mga bagay-bagay, nandoon na siya sa isang military academy kung saan itinuturo sa kanila na protektahan ang integridad ng bansa. Pero sa totoo lang daw, iniisip niya na kung walang digmaan na magaganap hanggang siya ay mamatay, ay okay na sa kanya. Dagdag niya pa na nakapasok lang naman daw siya sa Advanced Officer Academy dahil sa swerte. Ang pakikinig sa mga popular na kanta mula sa mga kalabang bansa ay isang banta sa kanilang buhay kung gagawin nila yon. Pero sa mga klase ng high school, tinuruan sila tungkol sa outside world bilang bahagi ng curriculum kahit pa ang impormasyon ay outdated na o luma na. Dito nga natin makikita na may kaunting pagkakapareho ang Kakin at ang North Korea. Sa ganitong bansa nga daw, plano ni Borgsen mamuhay ng isang tahimik walang pangambang buhay na ang tanging niya lang iintindihin ay isang maliit na tungkulin. Tulad ng isang instructor sa Frontier Military Prep School o isang Deputy Director sa General Affairs Office o Ministry of Defense, mga posisyon tulad ng Court Secretary o mas mababa pa, kaya't lahat ng ito ay talagang nakakabahala para sa kanya. Sa deklarasyon ng New Continent ni Beyond, biglang nagbago ang sitwasyon at lumala ng husto at ngayon dagdag pa ang mga Nen abilities at ang pagkalipol ng sangkatauhan para sa kanya. Sa isip-isip naman ni Borgsen, nakikiramay ako sa iyong pinagmulan, pero banggit pa ni Morena na ang nag-uugnay sa Hailey para sa kanilang mas malaking layunin ay ang pagpatay ng tao. Kung ito man ay direkta o hindi direkta, wala itong kahulugan. Ang pagbagsak ng Kakin ay isa lamang sa kanyang maliit na layunin. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang dahilan, kalagayan, target o bilang. Ang mga iyon ay kanilang mga individual na maliliit na layunin. Sa isip-isip pa nga ni Borgsen, kahit na mayroong isang tao na nais kong mawala sa aking buhay, hindi ko kailanman iniisip na gawing paraan ng pagpatay upang makamit iyon. Magandang malaman na tapat ka at hindi ko kayang makiramay sa iyong layunin kahit konti. Paliwanag pa ni Morena na ang mga Nen abilities ay malaki ang epekto mula sa personalidad at kalagayan
lagayan ng isipan ng bawat isa. Gamit ang impormasyong iyon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maiwasan ang kaguluhang ito. Nagtanong na nga dito si Borgsen na kung ang mga Nen abilities ay malakas na konektado sa personalidad ng isang tao, paano ni Morena nasabi na mahalaga ang hindi pa nagigising na kakayahan ng iba kung halos wala siyang alam tungkol kay Borgsen. Paghihinala pa ni Borgsen na baka itinatago niya ang tunay na intensyon sa likod ng mga salita tulad ng lahat ay espesyal para mapaniwala ang kausap na siya ay espesyal. Dagdag pa nito na pwede ding isa itong taktika sa negosasyon. Direktang sagot naman ni Morena ay si Borgsen nga ay isang specialist. Ang mga Nen ability ay malawak na nahahati sa 6 na kategorya. Kabilang si Borgsen sa napakabihirang kategorya ng specialist. May kakampi nga daw sila Morena na isang enhancer. Ang tinutukoy dito ni Morena ay si Dogman. Inahusay nito ang kanyang pang-amoy at nakuha ang kakayahang detect ability. Sa kasalukuyan, umabot na nga sa antas ang kapangyarihan nito kung saan kaya niya nang matukoy kahit ang pinakamahinang aura na hindi pa nagigising mula sa isang tao katulad nga ni Borgsen. Patuloy nga daw na naghahanap si Dogman sa barko ng mga unawakened specialist. Gumawa din si Dogman ng sarili niyang research kaya may kaunting posibilidad ng pagkakamali, pero naniniwala siyang ang mga specialist ay isa sa bawat 3,000 katao. Dapat nga daw ay naiintindihan na ito ni Borgsen. Totoo din na bihirang kakayahan ang mga specialist. Ngunit sa barkong Black Whale, hindi na nakakagulat kung mayroon pang 50 to 60 na tao na may ganitong kakayahan. Ideal sana kung makakakita sila ng isa mula sa mga ito na may parehong mas malaking layunin, gaya ng sa Haley family. Sa puntong iyon, hindi na nga daw mahalaga kung si Borgsen ba iyon o hindi. Sa katunayan nga daw, nakatagpo na si Dogman ng ilang awakened specialist. Isa sa kanila ay labis na ikinatuwa ni Dogman dahil ito ay isang floor master ng Sky Arena, isang kilalang pangalan sa mundo ng martial arts na walang iba nga kundi ang pinuno ng Phantom Troop na si Krollo. Ang dahilan kung bakit sinasabi niyang habang tumatagal ang negosasyon, mas tumataas ang panganib para kay Borgsen ay dahil dito. Yun lamang ang paliwanag niya hinggil sa mga kakayahan. Gusto kong marinig ang mga detalyadong paliwanag tungkol sa kategoryang specialist, lalo na gusto kong malaman kung anong uri ng kakayahan ang ibibigay mo sa akin kung sakaling pagkakalooban mo ko ng isa. Ang paliwanag tungkol sa yes at no cards ay malapit na konektado sa tanong ni Borgsen na may kaugnayan sa specialist category. Inaliwanag ni Morena na ang mga specialist ay itinuturing na maraming nalalaman o maraming kakayahan kumpara sa ibang kategorya. Tulad ng transmuter ay maaaring makaranas ng mga limitasyon sa pag-aaral ng mga kakayahan mula sa ibang kategorya tulad ng manipulators. Subalit, ang mga specialist ay walang ganitong mga hadlang. Binanggit din dito ang isang potensyal na kahinaan ng pagiging specialist. Madalas sa mga tao sa kategoryang ito ay hindi agad nauunawaan ang kanilang tunay na potensyal. Minsan, natututunan nila ang kakayahan ng ibang kategorya at kalaunan ay pinagsisisihan ito. Dahil dito, kung mula pa lang sa simula ay alam na ng isang tao na siya ay isang specialist, magkakaroon siya ng pagkakataong subukan ang mga high difficulty techniques na nangangailangan ng mastery sa maraming kategorya. Maaari rin niyang matuklasan ang mga kakayahang hindi sakop ng anumang kategorya, mga tunay na kakaiba at espesyal na kapangyarihan. Bukod dito, ibinahagi din ni Morena na isa siyang specialist. Ang kanyang kakayahan ay isang natatanging hybrid technique na gumagamit ng points bilang batayan para sa pagkuha ng Nen abilities at para mapalakas ang mga technique sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng kanilang grupo. Ang kakayahan na ito ay isang kombinasyon na nagdudulot ng kakaibang antas ng pagiging espesyal at komplikado. Gayunpaman, pinaliwanag din ni Morena na may partikular siyang kahilingan para sa kakayahan ni Borgsen. Hindi pa niya ito maaaring ipahayag dahil sa interaction ng card system. Ipinaliwanag niyang kung pipiliin ni Borgsen ang yes card, saka lamang niya ipapaliwanag kung anong uri ng kakayahan ang nais niyang ibigay kay Borgsen para maiwasan ang papel na inaasahan sa grupo. Ang paliwanag ay hindi lamang tumutukoy sa Nen abilities, kundi pati rin sa magiging responsibilidad at layunin ni Borgsen bilang bahagi ng Haley family. Nagkakaintindihan naman sina Morena at Borgsen
Ngunit sa isip-isip ni Borgsen, ano man ang card na piliin niya mula sa natitirang 4, hindi magbabago ang dami ng pagpipilian. Tila para sa anumang tanong maliban sa question A, sasagot pa rin siya hanggang sa mapunta ang card sa graveyard. Dagdag pa nito na isang kapaki-pakinabang na weapon sa ganitong laro ang magkaroon ng mas maraming impormasyon tungkol sa kalaban. Pero totoo rin daw na sinabi ni Morenang panganib tungkol sa oras. Ang desisyon kung palalawigin ang laro o hindi ay darating kapag limitado na ang mga option na pagpipilian ng bawat player. At pumili na nga dito si Borgsen ng baraha sa kanyang tapat na nakataob para sa turn ni Morena at ang nabunot niya nga ay ang yes card. Sa mga nais malaman ang kahulugan ng bawat card na ginamit sa Game of Negotiations ay pwede nyo po itong mapanood sa chapter 407 mga ka-hunter. Sa isip-isip pa nga ni Borgsen, ang mga kasama niya ay disappointed din. Ito ay lalo nagpapatibay na wala silang nakikitang pandaraya noon pero hindi pwedeng maging positive. Ang tunay na tanong ay kung nakaranas na ba siya ng ganitong klase ng negosasyon sa isang tao na hindi na isumali sa kanyang grupo. Kung ako ang unang tao, natural lang ang mga reaksyon na ito. Hindi na daw ito maiiwasan. Gagawin na lang daw ni Morena ang kanyang makakaya hanggang sa dulo. Sigurado nga daw siya na may pagkakaiba ang no at X card. Tinanong ni Morena kung gusto ba ni Borgsen malaman ang pagkakaibang kanyang tinutukoy. Kung ang no card ang pipiliin ni Borgsen, papaliwanag ni Morena kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaiba ng dalawang ito. Gaya ng sinasabi ni Morena kanina, ang no card ay nangangahulugang hindi nila magiging kakampi si Borgsen. Samantalang ang X card ay nangangahulugang magiging invalid ang laro. Ang no ay isang matibay na deklarasyon ng kanyang intensyon, isang pagtanggi na walang pagbalik, isang ganap na paghihiwalay mula sa Hailey. Sa isip-isip naman ni Borgsen, ayon sa inaasahan, sa huli, pareho lang ang yes at no. Kung ang pagpipilian ay pagitan ng yes at no, tanging yes lang ang natitirang option. Isang uri ng pagbabanta na nagpaparamdam na wala ng ibang pagpipilian. Sinabi ni Morena na ang mga tao at ang mga nasa paligid ni Borgsen ay titignan nila bilang hindi bahagi ng kanilang grupo. Para sa Hailey, ang mga ito ay bahagi lamang ng mga natural na tao, mga simpleng puntos na gagamitin upang makamit ang kanilang layunin at mapahusay ang kanilang mga kakayahan. Hindi niya na susubukang i-recruit si Borgsen, ngunit dahil nalaman na ni Borgsen ang kanilang mga lihim, hindi nila basta-basta hahayaan itong makaalis nang walang kahihinatnan. Sinabi niya ito dito, tama? Sa kasong iyon, tila hindi talaga natin hawak ang option para sa X. Mula sa simula pa, ang ikatlong bitag. Ang laro mismo ay isang bitag para mapilitang magsabi ako ng yes. Kung ang X card ang napili ni Borgsen, nananatiling pareho ang sitwasyon kung saan nalaman ni Borgsen ang kanilang lihim. Gayunpaman, ituturing ng Hailey na ang lahat ng nalaman ni Borgsen kasama ang kanilang mga lihim ay walang bisa. Di nila buburahin ang alaala ni Borgsen, ngunit ipapakita nila ang tiwala nila sa kanya at ituturing na parang walang nangyari sa pagitan nila. Bukod dito, iiwasan nila na mag-cross ang kanilang landas ni Borgsen hanggat maaari. Ipinaliwanag din ni Morena na hindi nila babalugtutin ang kahulugan ng parang walang nangyari. Kung sakaling mag-cross muli ang kanilang mga landas, hindi nila gagamitin ang panlolokong linya tulad ng "Nice to meet you, let's play a game." Dagdag pa rito, pinangako nilang gagawin ng lahat ng kanilang makakaya upang hindi madamay ang mga tao sa paligid ni Borgsen. Gagamitin nila ang mga impormasyong nakuha nila kay Borgsen upang tiyaking maiiwasan ang mga taong mahalaga kay Borgsen. Gayunpaman, dahil sa likas na katangian ng kanilang layunin, ang pinakamalapit na paglalarawan nito ay ang pagpigil sa kanila hanggat maaari sa halip na ganap na pag-iwas. Si Borgsen ay nagtanong ng direkta upang makatipid sa oras. Ayon sa kanya, mukhang walang makukuhang anuman ang Hailey family sa pagpili ng X card at sa halip mataas pa ang mga panganib na kasama nito. Idinagdag niya pa na kahit sabihin pa ni Morena na magtiwala ka sa akin, hindi niya ito basta-basta pagkakatiwalaan. Sa huli, hinihiling niya na ipaliwanag ni Morena ang mga pakinabang na makukuha nila mula rito upang mas maunawaan ni Borgsen ang kanilang makukuha sa card na ito.
ito. Ayon kay Morena, pabuti na at nagtanong si Borgsen. Pero sinabi niya na plano rin naman niyang ipaliwanag ito. Medyo mahaba lang ang paliwanag. Inilahad niya na para sa kanya, ang pakinabang ay ang mismong high risk. Dadala ng pagpili ng X-card. Naiintindihan ko na ang mga panata at limitasyon. Kaya pala mataas ang kasama nitong panganib dahil mataas din ang gantimpala nito. Ipinaliwanag ni Morena na napakahalaga ng mga panata at limitasyon sa NEN. Kung sakaling mabigo siya sa negosasyon, kahit ibigay na niya ang kanyang taos-pusong pagsisikap, wala na siyang magagawa. Kahit pa may kaakibat itong malaking panganib, tinatanggap niya ang resulta. Ayon sa kanya, ang paninindigan niya sa pagharap sa laro ang nagpapalakas sa kanyang kakayahan upang mas mapatibay ang suporta para sa kanyang mga kakampi. Ganito rin ang pananaw niya para sa isang potensyal na kakampi. Pinaliwanag niya na ang pagharap sa panganib ng kamatayan kung ang huling card ay no card ay nagpapalakas sa pagkakaisa at epekto ng kanyang kakayahan. Napansin niya na tila hindi gaanong naapektuhan si Borgsen at pinuri niya ito bilang isang kahangahangang katangian. Sabi naman ni Borgsen, ito nga daw ang sagot na kanyang hinihintay. Bukod pa dito, parang hindi pa daw ito isang tunay na posibilidad para sa kanya. Yun daw siguro ang dahilan kaya siya kalmado lang. Sa tingin naman ni Morena, magiging tunay na pakiramdam lang ito kapag dalawa na lang ang card na natitira para kay Borgsen. Sinabi niya pa na ipagpatuloy na nila ang laro. At ang napili nga dito na card ni Borgsen para kay Morena ay X-card. Sa isip-isip naman ni Borgsen, dahil sa kanyang napiling X-card, ang natitira na lang sa kanya ay ang no card para sa kamatayan at R card para sa kaligtasan niya. At sa di inaasahang pagkakataon, bigla silang naantala dahil siguro sa announcement na kanilang narinig na ikakagulat din ng lahat. Ito nga ay nagsasabing, Pinapatupad na ang espesyal na batas militar. Pinapatupad na ang espesyal na batas na militar. Hindi ito isang drill. Ulitin ko, hindi ito isang drill. At dito na nga nagtatapos ang chapter 408 mga ka-hunter. Maaari kayang magtagumpay si Borgsen na makatakas sa kuta ng Haley family o magtatagumpay si Morena na ma-recruit si Borgsen sa Haley family. Malalaman natin yan sa mga susunod na chapter mga ka-hunter. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay pa-click naman po ng like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-hit mo na din ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video natin.